Mahirap gibain ang legal department, legal team ni Pangulong Marcos at marami pang iba. Alam po ninyo, isa sa mga dahilan kung bakit nagiging matagumpay si Pangulong Marcos kahit na binabatikos, sinisiraan ng mga maka-Duterte o anti-Marcos sa iba't ibang mga isyu. Ito pong aking nakikita, ito yung mga dahilan. Maliban sa kanyang tapat na ginagawa na kung anong dapat niyang gawin bilang Pangulo, matitindi po yung kanyang mga legal advisor at mga eksperto sa batas na kanyang kinukonsulta at nakapaligid sa kanila. Sa kanya, ang tinutukoy ko po yung legal team ni Pangulong Marcos Jr. ay matitindi talaga. Yun pong Executive Secretary, unahin natin ito, Lucas Bersamin, dating Chief Justice ng Korte Suprema. Kaya eksperto yan sa lahat ng mga ruling at mga batas na may iral at kung ano man po ang trabaho ng judicial body na ngayon ay siya ay Little President, siya po ay nasa Executive Department. Kaya kung hindi man siya dumaan sa legislation, pero dating Chief Justice, hindi matatawaran ang kaalaman tungkol sa mga batas at iba pa. At isa yan sa mga nag-a-advise kay Pangulong Marcos. Pangalawa ay ito pong veteranong politiko, veteranong abogado, si dating Senador, now Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Paano mo matatawaran ang kakayanan niyan? Dati ang congressman, dating nasa Executive Department noong panahon ng dating Pangulong Marcos, Justice Secretary, naging Customs Commissioner pa yan, tapos naging Senador, naging Senate President, naging Presiding Officer tungkol sa impeachment. So nasa kanyang lahat, Juan Ponce Enrile. Okay? At meron pang dalawa. Ang isa rito ay si DOJ Secretary, Boying Remulla, abogado rin yan na kinukonsulta ng Office of the President dahil Justice Secretary, abogado ng bayan. Politiko, abogado, may tapang bilang isang Kabiteño. Isa yan. At ang bago, pero nakita na natin lately, itong kanyang mga galaw, ay ang Solicitor General na si Darlene Berberabe. So, 4 na lalaki, isang babae. Ang legal, eksperto sa legal issue, Constitution man o Republic Act, at alam nila kung paano patakbuhin ng gobyerno. Ito yung mga nakapaligid kay Pangulong Marcos na nagbibigay ng idea, suggestion at kinukonsulta madalas ng Pangulo sa mga isyong legal at good governance. Paano hindi magtatagumpay? Yan ang malalim. Baka hindi po nyo alam. Lagi nyo sinasabi, mahina si Pangulong Marcos, ganito, lahat ng personal, lahat ng mga batikos nyo, hindi nyo naintindihan ang nakapaligid sa kanila. Ito ipinapakilala ko na. Alam nyo na nandyan yan. Baka hindi nyo alam kung sino-sino yan. Yan ang mga nag-a-advise sa ating Pangulo. At yan ang tumutulong kay Pangulong Marcos. Paano mo gigibain yan? Bersamin, dating Chief Justice. Juan Ponce Enrile, dating Senate President. Halos lahat ng trabaho sa gobyerno na pinasok na nito at nanggaling na siya dyan. Executive, legislator, di ba? Tapos Remulla, governor, politiko, abogado, justice secretary, di ba? At siyempre ito si Solicitor General Berberabe na napakagaling na abogado. Ang ganda ng record niyan, kaya nga kinuha ng Pangulo ang bagong Solicitor General. Yan po ang matitindi. Kaya yung mga bumabatikos na DDS, vlogger at mga supporters nila, aralin nyo ang inyong tinitira. Aralin din nyo ang sinasabi nyo dahil bumabalik lang sa inyo ang pagkukulang sa kaalaman, kahinaan ng argumento dahil sa inyong kababato at kasisira. Hindi na kayo natuto. 3 taong mahigit na kayong bumabatikos, baliwala. Kasi maliban sa seryoso ang Pangulong Marcos sa kanyang trabaho, ang mga abogado ang nakapaligid sa kanya. Hindi pwedeng gibain. Matindi, madalit sabi. Okay? Hindi po ako spokesman ng gobyerno, hindi ako konektado sa gobyerno, sinasabi ko lang yung totoo.
Yung nakakaintindi, marunong ng sitwasyon. Yung hindi nakakaintindi, mga DDS lang yan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Dito lang po sa issue ng insertion sa budget. Kabisado ito ni Juan Ponce Enrile. Dati siyang Senate President. Kaya pag itong kinonsulta mo tungkol sa insertion, i-reject niya. Pag kinonsulta ng Pangulo kung tama ba o paano yan, sabihin niyan, illegal yan. Kaya nga nabuko na ngayon yung 142 o 147 billion dito sa kasalukuyang budget na di umano may kinalaman si Senate President Escudero. Iimbestigahan niya ni Ping Lacson at ng mga veteranong senador. At yan susuportahan ng Malacanang. Katunayan, ang Department of Budget and Management ang nagkumpirma sa mga expose ni Senator Ping Lacson at Soto na meron niyang ganyang items, ganyang kalaking pera, pero hindi galing sa idea ng Malacanang. Galing sa insertion ng Senado. Ang lupit niyan. Pag napatunayan yan, illegal yan, plunder yan, may pagkakakulong yan. Huwag niyo sabihin senador kayo, hindi kayo pwedeng makukulong. No. No one is above the law. Kaya palaala, Senador Escudero, ibang dating mo kasi. Itong mga binabangga mo ngayon, itong mga pinaggagawa mo ngayon, malayo sa iyong trabaho bilang senador tungkol sa impeachment, bawal yan ang pagdidelay, labag yan sa batas. Nahukay ngayon ang insertion dahil mayroong binito. At saka matindi talaga yung Lacson, yun ang trabaho niya. Bantayan ang budget ng gobyerno. May paglalagyan kayo rito. Hindi ito pananakot. Pag napatunayan na kayo naggawa ng perang ito, insertion ito, matindi pa ito sa fruit barrel, matindi pa ito sa PDAP. May pananagutan kayo kasi bilyon-bilyon. Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas, hindi gumawa ng project. Pambira kayo, ha? Independent foreign policy ni Pangulong Marcos, suportado ng Amerika dahil pagkakaibigan, pakikitungo, trade, sa business, at consultation sa maraming mga bagay. Yan ang gusto ng Amerika. Ayaw ng Amerika ng bansang pasaway. Ayaw ng Amerika ng bansang matigas sa ulo. Gusto ng Amerika yung makikipag-alyado sa kanila at kaya din sila makipag-alyado at makikipagtulungan. Yan ang dahilan kung bakit pinupuri ni President Donald Trump si Pangulong Marcos na galing daw sa great country, great family. Magaling na bansa, magandang bansa at magaling na pamilya ang mga Marcos. Kasi alam niya ang magandang gawin, ang pagiging independent foreign policy, pakipagkaibigan, pakikitungo, pakikibagay sa lahat ng bansa sa buong mundo. Yan ang hinahangaan ng Estados Unidos sa policy ni Pangulong Marcos. Yan ang mga positibo. Okay? Anong inyong masasabi diyan? Katotohanan yan. Walang fake news sa channel na ito. Walang fake news sa ating mga talakay. Opinion ko ito, idea ko ito, suggestion ko ito, at interpretation ko sa mga nangyayari. Mahirap gabain ang legal department, legal team ni Pangulong Marcos at marami pang iba.